Saglit, may word si Lord para sa'yo. Huwag mo muna scroll at ipagpipray din kita mamaya. Pero bago kita ipag-pray, basahin ko muna yung Word of God para sa'yo. Kawikaan chapter 17 verse 22. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Alam ng Panginoon na kapag tayo ay malungkot, hindi makakabuti para sa atin. And yes, ayaw ni Lord na nalulungkot ka ngayon. I don't know kung bakit ka malungkot, kapatid, pero sinasabi ng Panginoon, huwag ka na malungkot kasi makakasama lang sa'yo yan. Sabi dito, ang pagiging malungkot or pagiging malungkutin ay nagpapahina sa katawan. Minsan kapag dumarating talaga sa point na may mga sadness tayo, meron tayong mga kapighatian, makakaramdam tayo ng panghihina sa katawan. Di ko alam kung napansin mo rin yon minsan sa buhay mo, dumating sa point na sobrang lungkot mo, lalo na kapag walang pera, lalo na pag nawalan ka ng trabaho, lalo na kapag may mga kaaway ka or may mga taong nakagawa sa'yo ng masama or anything na mga nakapagpalungkot sa'yo. Pero alam ni Lord na hindi makakabuti para sa'yo, kapatid, yung pagiging malungkutin. Una, syempre, papahinain yung spiritual natin. At the same time, pinapahina din ito yung ating katawan. Kaya maraming tao, possible kung bakit may sakit, kung bakit physically ill ay dahil din sa kalungkutan, sa sobrang kalungkutan. At sa sobra din kalungkutan, mabilis po tayong tumanda. Mapansin po natin kapag lagi malungkot ang isang tao, laging nakakunot yung noo, so talagang kukulubot agad yung balat. Hindi ito mabuti para sa ating kalusugan. Kaya maybe nagtataka ka kung bakit minsan mabigat yung pakiramdam mo. Kapatid, baka sobrang lungkot ng iyong kaluluwa. Baka sobrang lungkot ng puso mo. Try to check right now. Ano ba yung nagdudulot sa'yo ng kalungkutan? Ang nais ng Panginoon, magkaroon ka ng joyful heart. The joy of the Lord is my strength. Kapag ikaw ay may kagalakan sa puso mo, mayroon kang kalakasan. Dahil ang kagalakan na yan ay galing sa Panginoon. Magkaiba ang happiness sa joy. Yung happiness, temporary lang po yan. Pero yung joy, ito yung nanggagaling sa Panginoon na pangmatagalan. O na kahit pa ano yung nangyayari sa paligid mo, na kahit pa may problema ka, kasi given naman palagi sa atin, magkakaroon tayo ng problema, hindi mawawala yan. Pero, iba yung may joy ka na galing sa Panginoon. Anything na nangyari sa buhay mo na hindi mo nagustuhan or hindi maganda, magre-rejoice ka pa rin. Because you have the joy of the Lord. At mapapansin mo, na kahit may problema ka, nakangiti pa din. Totoong ngiti, kapatid, hindi yung peke. Kasi pwedeng takpan lang natin yung kalungkutan sa pamamagitan ng pagtawa. Pero kapag yung totoong joy na galing kay Lord, totoo din ang mailalabas nating ngiti. Magtataka ka kung bakit makakakita ka ng mga tao na parang hindi halatang may problema, no? And even ako, nakikita po ninyo, nakakapag-encourage dito sa social media, sa kabila ng lahat ng nangyari, alam nyo naman po. Pero the joy of the Lord is my strength. Ang reminder ng Panginoon sa iyo ngayon, kapatid, piliin mong mag-rejoice. Piliin mo ang kagalakan ng Panginoon. Huwag ka na malungkot. Alam ng Panginoon na nalulungkot ka dahil sa mga nangyayari sa iyo ngayon. Pero pwede bang umiti ka muna ngayon, kapatid? Because Jesus loves you. Maraming dahilan para umiti ka dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Malungkot ka ba dahil sa mga problema? Malungkot ka ba dahil nasasaktan ka? Malungkot ka ba dahil may nangyaring hindi maganda sa personal mong buhay, family, or anything na nasa paligid mo? Pero the Lord wants you to smile, to ask the joy of the Lord. Sabi mo, Lord, I need your joy. Give me that joy. Dahil ikaw lang din yung malulugmok, kapatid, kung pipiliin mong maging malungkot. Papahinain yan yung spiritual mo, emotional, yung mental, the same time yung physical. Damay-damay lahat yan. Kaya piliin natin na magalak tayo palagi. Ask yourself right now, ano ba yung mga nagpapalungkot sa'yo? At pwede mo ba isuko kay Lord yan ngayon? And I will pray with you right now. Let's pray. Father God, we come before you in the mighty name of Jesus and by the power of your Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa inyo pong salita na nagpaalala sa amin na hindi kami dapat malungkot, hindi kami dapat magbabad sa kalungkutan. And yes, Lord, sometimes kasama yung aking kapatid, Lord, na nasa kabilang screen, dumaraan din po siya minsan sa mga kalungkutan na minsan di maiiwasan, Lord God, na nangyayari naman po talaga sa buhay namin. But Lord, binigyan mo kami ng free will to choose, Lord God, na mag-rejoice, na humingi ng kagalakan sa iyo dahil ang kagalakan mo ay ang kalakasan po namin. Kaya Lord,
Ano man yung nagpapalungkot sa taong ito ngayon, I pray, God, let your joy be upon this person in the name of Jesus. Pawiin niyo po ang anumang kalungkutan ngayon, Lord God, sa kanyang puso. Dahil ito po ay makakapagpahina lamang sa kanya, sa spiritual, mental, sa kanyang emotional, even Lord yung physical. Kagaya ng sinabi sa inyong salita na binasa po namin, papahinain yung aming mga katawan. Right now, God, let the joy of you, Panginoon, ang siyang maghari sa puso ng taong ito, at ang kalungkutan, ito po ay maglalaho na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Gayon pa man, Lord, yakapin niyo po yung taong ito sa kanyang kalungkutan ngayon. At Lord, dalangin ko po na maranasan niya yung pagpapanibagong lakas, yung pagpapanibagong sigla na inyo pong ipinagkakaloob ngayon sa kanya. Kapatid, receive it right now. Sabi mo, I receive the joy of the Lord in Jesus' name. Naniniwala po ako, may ginawa ka sa buhay ng taong ito ngayon at hindi na po siya mananatili sa kalungkutan. Gaano man kahirap, gaano man kabigat ang pinagdadaanan niya, pipiliin niya, Lord, na magalak dahil sa inyong presensya, dahil sa inyong pagmamahal sa Kanya. Maraming dahilan para piliin po niya na maging masaya, Lord God, magalak, dahil mahal na mahal niyo po siya, Panginoon. Number 1 po yan. Lord, right now, sa iyo ko po siya ipinagkakatiwala. Magpakilala ka pa sa kanyang buhay. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. So yun lang, kapatid, I hope na na-encourage ka ng salita ng Panginoon through this video. Kung gusto pa makilala si Lord, syempre basahin mo lang yung Bible mo. And always remember that Jesus loves you. God bless.